Mechanic Arnie, kailan ba dapat mag-change oil ng kotse? So, sa pag-change oil ng ano kasi, ng kotse, kailangan muna natin malaman kung ano yung gamit natin na oil. No, meron tayong tatlong klase na basic na oil na gagamitin. Meron tayong tinatawag na mineral oil. Meron tayong synthetic base or yung mga semi-synthetic na tinatawag or synthetic oil, and meron tayong fully synthetic oil na tinatawag. So, yung mineral oil is nanggaling siya sa crude oil, no, na ni-refine para maging yun nga, magamit na engine oil. So, ang ano niya, ang application niya is for basic normal application ng mga engine, no. Si meron tayong synthetic base or semi-synthetic na tinatawag, yun naman is high level ng performance na kailangan. So, yun yung mga required nun. Ngayon, meron pa tayong isang tinatawag na fully synthetic. Yun naman is sa highest level ng oil. So, depende kung anong gamit nyo. Halimbawa, mineral oil ang gamit nyo, it's required, karamihan dyan is 4,000 to 5,000 kilometer. Recommended yan. Ngayon, meron tayong synthetic base or yun nga, semi-synthetic na tinatawag natin, nasa 7 to 8,000 kilometer. Recommended yan. No. Ngayon, meron pa tayong fully synthetic na tinatawag. So, yun naman is mas mataas. Umaabot yan yung iba is 10,000 kilometer. No, nagamit. Ngayon, Pero ang question ko dyan is, how about the months? Kasi syempre, sa mga new car owner, usually hindi nila naaabot yung, lalo na sa mga private use, hindi nila naaabot yung kilometers na yan. Agad-agad. So, how about the months naman doon sa tatlong sinabi mong oil? So, yun. Sa months, siyempre, sa kilometer reading base tayo is mababa yung mineral oil. Middle yung ang synthetic oil or semi-synthetic, and pinaka-highest yung ating purely synthetic. So, ganun din yon. Yung mineral oil is normally nasa 5 months, 4 or 5. Max natin siguro 6. Ganyan, no? Ngayon, sa ano naman, sa mga semi-synthetic or synthetic based na oil, may iba dyan is 7 or 8. Yung iba naman, yung fully synthetic is required yan ng 10 years. 10 years, 12 months or 1 year. Ang mga Okay. ang mga recommendation. Pero yan is based on the manufacturer and also sa mga yun nga, branding ng oil, no. Ngayon sa amin, ipapasok ko na lang din sa aming mga mekaniko, hindi namin yan normally ginagamit. Yung mga ganong style. So meron kaming recommendation na 5,000 kilometer whatever type of oil ang gamit mo or 6 months kung ano ang mauuna. Ngayon, yun is nasa customer. Siyempre, your car, your rules. Sabihin man namin na palitin na yung oil mo, kung wala kang pampalit, kung ayaw mong papalitan, nasa sa'yo yun. Hindi ka namin pipilitin na pumasok ka sa shop namin, tapos change oil na sa sasakyan mo, hindi namin ilalabas yung sasakyan mo kung hindi mo i-change oil. Hindi namin i-change oil. Hindi yun. No? Walang ganong rules. So, nasa sa inyo pa rin. Kami ay nagbibigay lang ng idea or recommendation. It depends pa rin yun sa inyo. No? So, yun yung mga basic natin na knowledge Yung, or yung sinasabi mo, Mechanic Arnie, no? Parang sobrang tagal yata nung months para dun sa binibigay mong suggestion. Kasi 'di ba normally dito sa kasa dito sa Pilipinas, pag nagkarga ka ng mineral, maximum na yan ng 4 months. At pag nagkarga ka naman ng polysynthetic, normally maximum na siya ng 6 months. So yun yung sinasuggest dito. Although may mga manufacturer or may mga kasa na yung polysynthetic, goods yan for 1 year. Meron din ganun, So, depende rin siguro dun sa oil. So, para sa akin, kung ako bibigyan naman ng idea, tama naman, dun sa kilometers, almost the same tayo ng idea. Kumbaga, mineral, 5,000 kilometers, semi-synthetic, 6 to 7,000 kilometers, and yung polysynthetic is 10,000. Now, para sa akin, dahil kung ano yung standard dito sa Pilipinas sa kasa, yun din yung sinusunod ko. So, halimbawa, pag nagpakarga ako ng mineral, maximum ko na yan 4 months. Pag nagkarga naman ako ng polysynthetic, maximum ko na yan ng 6 months. Pero, yun nga, pwede tayong mag-extend kung sakali naman na actually sa polysynthetic, okay, para sa akin, okay pa nga up to 8 months. Pero, hindi ko na sinasuggest na umabot pa tayo ng 1 taon. Kasi di ba, as a mechanic, mas murang mag-change oil kaysa sa magpa-overhaul. Change all. Change oil, di ba? So, di ba sa perspective mo, kumbaga, yung, ano ba yan? Yan ba yung standard sa Japan or on your own,
Dito, kung Tama. alimbawa, ang pagbabasihan natin yung mga standard dito, meron tayong mga company. So sa amin, yun nga, 5,000 kilometer or 6 months. Kung ano ang Mm. mauuna. No? Ngayon sa dealership, meron kaming dealership na Mazda. Yun is Mazda ang susundin. Meron Mm. tayong dealership ng Toyota, Toyota standard ang susundin. Ngayon, meron din kayo mga gasoline stand dito or gasoline station, nagche-change oil din sila. Doon mas Mhm. mababa. Bakit? Hindi ganun kaganda or parang mga semi-synthetic oil ang ginagamit nila. Yun is 3,000 kilometer or 6 months din ang required Mm. nila. No, so yan is syempre depende yan sa ano. Pero yun nga, in the general rules or kahit saan ka mag-research internet, no, or sa mga manual, ganyan yung mga basis or mga average na makikita nyo na required kung kailan mag-change oil or ilang change oil, kung ilang kilometers or kung ilang months bago kayo Pero magpa-change oil. pero bakit ba't sa Pilipinas parang sobra yatang early yung pag-change oil compare dun sa sabihin na natin sa ibang bansa. Sa Ano iba, kaya oo. ba't kaya Or nagiging dahil sa standard. Kung tutuusin mm. kasi niyan, tawag dito, sa user tayo. Karamihan kasi ng user, ang gusto talaga is maalagaan or ma-maintain yung mga sasakyan nila. As Mhm. early as possible, gusto na nila na mag-change oil. Mag-change oil. No, na dito nga sa Japan, ang ano diyan is every other change oil yung palit ng filter. So Mm. magpapalit ka ng change oil ngayon, next change oil mo kasama filter. Susunod mo oil lang. No. Ah, Ngayon, sa actually ano yan eh. Pilipinas, every time na magpapalit ka ng oil, pinapalitan nila ng filter, 'di ba? So hindi Mhm. naman required kasi nga kahit sa mga manual or mga boxes na nakalagay sa ano, pinaglalagay ng filter, nakalagay diyan na 10,000 or 15,000 kilometer bago ka magpalit. So kung magpapalit ka ng 7,000, hindi pa rin required na palitan ng filter. Kasi 7,000 tapos yung susunod mo 7,000 is 14,000. 'Di ba? 15,000 ang ang suggested nila. So, pwede pa 'yon, 'di ba, magamit. Ngayon, Yung idea niyan, ginagawa ko yan before dun sa old car ko mm, na may mga pagkakataon na magkakarga ako ng dalawang mineral bago ako magpapalit ng filter. filter. Oo. Kumbaga ginagawa ko rin 'yan pero as much as possible talaga, pag ano lang 'yun, pag medyo mabilisan lang yung gusto kong trabaho. Pero Mm. kung i-aano ko talaga yung standard, talagang dapat pag nagpapa-change oil tayo, palit tayo ng filter, no? Para at least Mm. kasi siya rin yung nagpapatagal ng buhay ng oil natin eh. Yes, masasala niya. 'Di ba? Input ko na lang din, no, kung mapapansin niyo yung mga ibang dealership natin. After a month or tumakbo ka ng sa brand new sasakyan after a month or tumakbo ka ng 500 kilometers, ibabalik mo yung sasakyan ang sinasabi nila magta-top up ng oil, Mhm. 'di ba? Pero ang Actually ano yan gagawin pa eh, doon, may magpapalit ng filter. actually may scam diyan. Ah, Yung alam mo yung magta-top up ng oil pero ang ilalagay minsan, sabihin natin 200 ml lang, pero mm. papababayaran sa yung 1 liter. 1 liter, oo, kasi nabuksan na Oo. nila yun. Pero pwede mo naman hanapin yun. Ngayon, ang reason behind that is nagpapalit sila or tinatanggal nila yung lumang filter, papalitan nila ng bago. So, yung filter kasi may laman na oil. Mhm. Di ba? So, pagka pinalitan mo yun or tinanggal mo yun, pinalitan mo ng bago, it's either maglagay ka doon sa oil, sa filter ng oil, di ba? Saka mo ikabit, or ikabit mo ng walang laman, then magsasalin ka ngayon ng oil para itatop up. Pero Bakit? Kasi, actually sa Pilipinas walang palit ng filter eh. meron iba, di talaga nagpapalit. Ako Di ba? yun yung personal kong experience no na kasi nagkakarga ako ng pinapakarga ko is fully synthetic. Unfortunately, every 5,000 kilometers yung change oil. Every 5,000 yung pag-check up. Mm. And ang ginagawa, so syempre hindi naman na-accumulate yung kilometers agad-agad. So ang ginagawa, nagta-top up every Mm. 5,000 kilometers. Top up lang, hindi palit filter. Hindi pa Kasi rin filter. makita mo naman kung kina-charge eh. Kaya nga minsan na nabanggit ko nga doon, sabi ko, sir, meron pa akong tirang almost 1 liter doon eh. Pwede ko bang i-top yun na lang gamitin yung pan-top up? Ay, hindi po pwede. Kasi Hindi, kailangan bumili sa kanila. Oo, yun. Yun yung Diba? yun yung Oo. isang idea, no? Kumbaga, para sa akin, kumbaga as a car owner, mas maging mahigpit tayo sa kilometers. So, kung maaari nga, mas early pa, no? Mas better kung mas early na ma-change oil natin than isagad pa natin. Kasi, unfortunately, sa mga sasakyan kasi,
lalo na yung itong mga ordinary car natin, hindi naman naka-base sa kilometer siya eh. Hindi siya base sa time of travel eh. Dito sa Pilipinas, which is siguro sobrang traffic, kaya nagiging sobrang early yung pag-change oil. Change oil, oo. Compare with other country na pwedeng tumatakbo sila doon ng 100 kilometers in just sabihin na natin 2 hours. Dito sa atin yung 100 kilometers aabutin ng 6 hours o 12 hours para lang ma-accumulate mo yun, lalo na kung city driving. Kaya siguro nagiging mas early yung pag-change oil natin compare with other country na pwedeng mas minimal yung traffic, kaya okay lang na extend. Siguro kung meron time of engine on, pwede doon mag-base. Kaso wala Pwede. Oo, Meron diba? nga yung mga bagong technology na ngayon ng sasakyan. Meron na doon estimated engine running time. So kailangan mo lang ng scanner na medyo high-end na scanner para mabasa natin 'yon. Meron pang iba na kilometer na reading via ECM or ECU na tinatawag. So hindi siya naka-base sa ikot ng gulong or dun sa odo. Meron siyang sariling kilometer reading. So yun is estimated niya kung kailan or kung gaano karaming ikot revolution na yung engine mo. Tama So yun. in technical or in tawag dito kung halimbawa parang medyo parang ano ba tawag dito? Exaggerated talaga sa pag-iingat ng engine natin, no? Pwede tayong ganoon. Pero in general hindi naman na need hindi naman na need yung mga ganun na bagay. 'Di ba? So pwede tayong sumunod diyan sa mga 4,000 or 5,000 kilometer every change oil tayo pwede. 'Di ba? Or a month, 4 months, 5 months, 6 months pwede diyan. Personally sa standard ko ngayon, sa ginagawa ko sa mga kotse ko, lalo na yung kotse kong gamit na gamit kasi ginagamit siya sa for hire, ang nilalagay ko dyan is fully synthetic. Pero, chine-change oil ko siya every 5,000 kilometers. Kilometer, di ba? Oo. Kasi, ang idea ko naman doon is, I expect sa loob ng 7 taon na dapat siyang mag-work sa akin, almost makaka-accumulate yan ng mga 300 to 400,000 kilometers. So, kumbaga sabihin natin, heavy use talaga yung kotse. At kung gagawin ko yung sabihin natin 400,000 kilometers na yon, kung ibe-base ko yun sa private use, laging nag-highway, maybe tatakbo yun ng mga 600,000 kilometers. Yung sa akin 400,000, babad sa city driving. Kaya ang nangyayari para sa akin, mas okay na inaalagaan ko talaga siya sa oil. Hindi ako bumibili ng branded na oil. As long na alam ko naman na legit yung oil, okay na ako doon. Pero yun, ingat kayo doon sa pagbili ng mga oil. Marami kasing mga peki rin. Totoo, marami yan. Hindi magtatagal ang makina nyo dyan. Kaya nga, minsan yung advice ko doon sa iba, pag bumibili ng medyo mumurahing oil, huwag nyo sagarin. Kumbaga, doon sa mas early na pag-change oil pa rin tayo para at least maalagaan natin. Kasi magkano lang naman per liter ng oil, sabihin na natin 200, 500. Kung i-overhaul mo yung makina, mahina yung 20,000, 30,000 dyan, di ba? Di ba? Oo. It depends pa kung ano yung Yung resale value nun, baba pa talaga, di ba? So, para sa akin, mas better talagang alagaan natin sa oil. So, ikaw Mechanic Arnie, ano yung maa-advise mo dun sa mga car owner? Kailan ba dapat talaga mag-change oil? Or ano ba yung mas okay talagang paraan ng pag-change oil? So, yun, ako, based sa aking experience na rin as a mechanic and also dito sa Japan, 5,000 kilometer or 6 months, it's either sa dalawa kung ano ang mauuna. So, yun. Kasi kung bakit kailangan din natin magpalit kahit hindi natin nare-reach yung 5,000 kilometer, yun nga sabi ko nga kahit anong gamit na oil namin dito, recommend namin lagi is 5,000 kilometer. May mga hapon na rin or mga car owner dito na nagtatanong kung bakit ganon, kung bakit 5,000 kilometer. Diba? Kasi yun yung sinasabi namin. Merong tayong mga dinadaan na traffic na still gumagana yung inyong sasakyan. Umiikot yung inyong makina, nagagamit ng oil. So, hindi siya per kilometer. No, sabihin natin na in 5,000 kilometer na natakbo mo, dumaan ka ng traffic, huminto ka sa traffic, naka-idle sa sasakyan mo, kung i-convert natin yon sa travel ng by pag-ikot or pagdagdag sa odometer mo, pwedeng nasa 6,000 na yon. Or pwedeng nasa 6,000 mahigit na yung kilometer. So yung 5,000 is a safe pa rin talaga
kung iisipin natin na ang interval ng oil mo is a 7,000 or 6,000, ganon. 'Di ba? Kasi nga yun nga yung mga hinto-hinto. Ngayon, sa kung bakit tayo kailangan magpalit pagka 6 months, no, yung iba 8 months, yung iba 7 months, may iba 4 months nga, 'di ba? Sa amin, si 6 months. Bakit? Kasi yung mga oil natin, merong mga chemical na nilalagay diyan. So, pag sinali natin sa engine yan, meron tayong mga moisture na ma-accumulate sa loob. Magkakaroon siya ng contamination. Magdi-degrade yung engine oil mo. No, yung dating halimbawa ang tawag dito, ang quality niyan is talagang mataas ang quality, in a good quality. Pag chinek natin yan, eventually is bumababa yan. Kahit sabihin natin na malinaw. Bakit? Kasi maraming chemical. Marami na din yung mga detergent, additives, mga panlinis, di ba? Na nilalagay. So meron tayong pang gasoline, meron tayong pang diesel. Hindi yes, isang same 'yan based ng ano 'yan ng engine oil. Pero iba ang mga formula, iba ang mga chemical na nilagay diyan para sa magkaibang application. No, so yun magre-react yun, katagalan, magde-degrade yung engine mo kahit di mo ginagamit kasi nga is nailabas na sa packaging. Pag nailabas na sa packaging, nadagdagan na, naisama na dun sa dating oil, no, tapos nagkaroon na siya ng carbon doon dahil yung combustion nyo may nakakalusot na konti doon sa piston, no, technically, lalabas doon yun, kaya umiitim yung engine oil natin. Then, katagalan yun, yun na yung dadami. Magkakaroon kayo ng oil sludge, hindi yung oil sludge is hindi lang yung kulay itim na langis, no? Pati basta malapot na oil is considered as a oil sludge. So, yun yung iiwasan natin sa mga ganung bagay. So, yun yung sa akin. Or sa amin dito, 5,000 or 6 months kung ano po ang mauna sa inyo. So yun, no. Maraming salamat sa iyong expert advice as a mechanic ng Japan, no, na at least 'di ba mas maraming natutunan yung mga viewers natin na related sa engine oil, ano, kung kailan nga ba talaga pinapalitan. So again, kumbaga wag niyo nang tipirin pagdating sa change oil kasi pag inalagaan niyo naman yan, siguradong aalagaan din kayo ng kotse at hindi kayo pagtutulakin. Sabi ko nga pagka kasi nagla-live din ako, 'di ba? So pag nagla-live ako, sinasabi ko nga wag niyo tipirin lalo sarili niyo yung sasakyan. 'Di ba? Kami nga ako nga hindi ko tinitipid yung mga sa customer. 'Di ba? Tinatrato ko na sa akin yung sasakyan. Na pagka nakikita ako ng konting sira, inire-recommend ko or sinasabi ko na i-recommend na papalitan. Ngayon, siyempre, mag-a-advise din tayo na ganyan, tapos pwede magtanong yung customer kung pwede bang gamitin pa muna or kailangan na talagang palitan. So, kung merong budget, kailangan na agad palitan. Pero kung hindi, kailangan is mag-ingat or as soon as possible na kaya, papalitan na. May mga ganon. Kasi nga, siyempre, hindi lang din parang back job namin kung hindi pati yung customer. Na ayaw din naman natin na ma-aksidente siya sa labas or tumirik na lang bigla. Diba? So, ganon. So, also, sa atin, mga sasakyan natin is gamit natin yan kung hindi man araw-araw pero madalas gamit natin yan sa kalsada. Ayaw din naman natin na magkaroon tayo ng inconvenient na tumirik dyan yan. Diba? Sa kalsada na hahanap tayo ng rescue or okay sana kung meron tayong budget agad-agad. Paano kung yung iba din minsan na tight din sa budget tas huminto, diba? So, medyo mahirap. Servicing pa lang is may pina agad. No, wala pang ginagawa sa sasakyan mo. Pag pumunta yung mga mechanic dyan sa sasakyan mo, naka-ticking na ang ang presyo. Diba? So, yun yung ayaw natin ma-experience. Question ko na lang, i-treat ninyo yung sasakyan ninyo na parang eroplano. So, kung nasa ere ka, hindi ka pwedeng huminto, hindi ka pwedeng mag-handbrake. So, ako personally, ganyan yung treatment ko sa kotse ko Para siyang eroplano, na pag lumilipad yung eroplano, bawal masiraan. So, as much as possible, in-early ko yung paggawa, kung meron mang kailangan gawin, at pinipredict ko na rin kung ano yung mga posible pang magkaroon ng problema at pinapalitan ko na lang din as early kung sakali man. So ganoon kumbaga i-treat natin, pwede natin i-treat yung sasakyan natin na parang eroplano na hindi pwedeng masiraan pag nasa ere or kumbaga parang nasa kalsada rin tayo habang bumabiyahe tayo kasi napakahirap din magtulak ng kotse. Oo. At napakamahal magbayad ng mechanic pag nasa kalsada ka compare na nasa shop. Dumodoble halos yung labor cost niyan. At kung natotowing-towing ka pa dyan or matitikitan ka pa, unfortunately, mas malaki yung magagastos mo. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng idea sa amin ni Mechanic Arnie from Japan yan from Japan, international yan.